Din po, kinwento lang nila, pinatotohanan lang nila yung mga nakita nila, narinig nila, at na-experience nila. Si Colonel Monggao, nagsalita lang po ng kanyang personal na saloobin. Ang tanong ko lang po, bakit yung pong mga nagsasalita nung mga katotohanan, sila po yung pinipersecute? Kung maalala niyo po, si Colonel Grijaldo kinulong sa Kongreso. Kinontempt siya hanggang natapos yung 19th Congress, nakakulong yung mama. Winidhold ang sahod. Si Colonel Monggao nakakulong ngayon just because of his personal conviction. Ito pong 18 Marines natin ngayon, tignan niyo po yung inyong mga social media pages, binabanatan ng personal. Bakit po ang tinitignan ay yung personal circumstances nitong ating mga kasamahan na nagsalita, itong kababayan natin na nagsalita ng katotohanan? Bakit hindi yung issue ang sagutin? Bakit hindi sagutin yung mga mali-maleta na sinasabi nila nitong mga sundalo na, mga dating sundalo natin ito, na nakita nila isinisilid sa maleta yung pera, binibigay sa kung kani-kaninong politiko. Sila mismo pinanumpaan nila. Sabi nga po ng isang hindi raw yun under oath. Pero yun po nakita natin sinabit sa ombudsman. Pinanumpaan po nila. Ibig sabihin, pinaninindigan po nila yung kanilang sinasabi. Bakit po tinitignan natin yung personal circumstances nila? Ang tignan po natin at ang dapat pong sagutin at ang dapat pong harapin yung issue, yung pong sinasabi nila ng pandarambong na nangyayari. Yung po sana ang sagutin ng ating gobyerno. Wag po yung personal circumstances ng mga taong ito na isinasakripisyo po hindi lamang yung kanilang sarili, kundi pati yung kanilang mga pamilya. Napakalaki po ng risk ng tinik ng mga taong ito. Kaya dapat po sana, suportahan po natin sila, pakita po natin yung ating pakikisa. Dahil kung gusto po natin ng pagbabago, ayan na po, sinisimulan na po nila. Kami po, mapakaliit po ng mga nagagawa namin kung ikumpara po natin sa sakripisyong ginawa nila. Maliit lang po kami. Kaya po suportahan po natin. Ipakita po natin tayong mga Pilipino, suportahan po natin itong ating mga kasamahan na nagsasalita ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat, Colonel John Galang. So sa atin po, ito na siguro yung panahon para i-declare natin yung ating suporta dito sa kaso ni Colonel Odi at doon sa Labisyang kasama si Sergeant Orly Budesa. So tayo po, ngayong araw na ito, mananawagan po tayo na magsama-sama tayo sa schedule na ibibigay ni General Romy Pugis para suportahan natin personally itong 19, lalo na itong latest na 18 na mga dating Marines at saka mga Army na lumabas na. So hindi na issue kung Marines ba sila o military ba sila, hindi na issue yun eh. Irrelevant na yun. Ang issue dito, yung personal knowledge nila na nagdala. So bago kung magtapos at magtanong pa kayo, papakilala ko lang na ang United People's Initiative sa pamumuno ng ating founding chairman, Major General Romeo Pugis, nagpapasalamat siya dahil hindi tumitigil on the ground yung ating magigiting na UPI leaders natin, kagaya ni Colonel John Mita ng ating Security and Training Officer ng UPI. Si Colonel as General Carlos Kita, siya po yung ating head ng intelligence. Tapos si Colonel John Mitran po, siya po yung ating head ng ating internal affairs. At si Colonel Galang, John Mitra sabi niya, Colonel Galang. Si General Stormy Virgil Garcia, ating president po at spokesperson ng UPI. At nandito rin po yung head natin ng UPI sa chairman natin sa Luzon, ang magiting natin na Vice Mayor ng Reyna. Kuna nyo. Pag may reaction.
At nandito rin Reaction. si Reaction. Mark Dilson natin, Beroldo na ating Executive Secretary. So, Bertoldo sir ha? Bertoldo. So hindi po titigil ang UPI sa pagsuporta sa mga lumabas at sa mga lalabas pa. May mga lalabas pa. At ang nakakatakot rito, yung mga listahan na bago na ilalabas nila sinasangkot dito sa malawakang corruption talaga. Suportahan natin kagaya na sabi ni Colonel Galang, huwag yung personality ang itake natin. Walang pinagkaiba yan doon sa ipinako sa krus na kasama ng ating mahal na Panginoon Diyos na on the spot nagsisi siya, isinama doon sa kanyang kaharian. So ito, may kasalanan man sila or wala. Gumagawa sila ng tama ngayon. Kaysa yung mga nasa posisyon na gumagawa ng mali, sinong susuportahan natin? Suportahan natin itong 18. Siguro mag-set na tayo ng date sa gayon para alam ng ating mga kababayan, pwede ba? Kayo tatanungin ko dahil kayo ang mayroong malawak na mga followers. Pwede ba sa March 11 lumabas tayo at magsama-sama tayo in support dito sa 18 na latest na lumabas at sa mga lalabas pa? Yeah! Yes. Pwede ba yun? Yes! Marines! Marines! Naging Marisa. Meron lang akong- May dagdag si Yes. Meron lang akong sasabihin sa inyo. Sa debate, pagka meron dalawang nagdidebate, issue for issue, talino for talino. Pag yung isa, nawala na ng sasabihin, magiging personal na yan. Pangit ka, paano na hindi ka mo, talo ka. Talo na ka. Wala na masabi eh. Yan yung Ganyan ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Walang depensa, walang masabi na paano nila, hindi nila alam kung paano nila papasinungalingan yung mga revelations eh. So ang sinasabi na lang, ay naku, pangit yan, makakaulinan yan, kalbo yan. Naiba sila. Naiba. Sinarevert nila. Personal na. Personal. Okay? So they get personal and then they send out mga false news. Pinagalitan ng AFP, pinagalitan ng Navy, mga ganito. Bakit pagagalitan na yan? Ano naman ang kasalanan ng mga tao niya? Una-una sinabi nila, hindi naman mga sundalo yan. O hindi pala sundalo, ba't baka nakikialam? See, so, we have to be, kailangan mapagmasigtab po tayo yung ating mga kababayan. Tingnan po ninyo, issue for issue, yun lang po talaga. Kung merong maletang dineliver, pag hinanap ang asawa mo, di sabihin mo kung nasaan. Di ba? Pero may dagdag pala ako, no? Patungkol ito sa sundalo. Sir, may tanong Sir, may yan. tanong. Okay. Sige, Attorney po. Sir, kumusta naman sir yung pamilya ko ni Colonel Mungaw? O kasama namin yung kanyang anak na sumusuporta. Actually, si Colonel Mungaw, nakiusap sa kanyang pamilya. So, kinwento niya sa amin yung last time. Sabi niya, sir, ganito yun eh. Sabi niya, nag-uusap kami mga mason. Sabi niya, hindi ko kasi matanggap na sinasabing ang AFP walang bayan. Walang pumapalag. Walang lumalaban sa kasinungalingan. Sabi niya. So, kinausap ko ang pamilya ko. Sabi niya, magre-retire na ako. Pero, dagdagan ninyo ang konti pang pasensya ninyo dahil i-extend ko pa ang aking sakripisyo. Yun. So, alam niya yung kanyang gagawin. So, napakiusapan niya ang pamilya niya na manawain niyo ako dahil yun yung kanya. Alam niya yung magiging ng kanyang sasabihin. And for doing that, naging honest lamang naman siya sa kanyang sarili, or naging honest naman siya sa kanyang sinumpaang sinumpaang tungkulin. Yun siya eh. So sabi niya, ganito yun eh. When you stand for a reason, be ready to stand alone. Yun. Ganun yung kumbaga parang kay Colonel Mungaw. He's ready for the consequences. Kinausap niya na yung pamilya niya. So, May tanong ko lang. Tingnan niyo po yung circumstances ng pagsasalita ni Colonel Mungaw. Kasi, nung nag-uusap kami, sabi niya nga ganun, bugbog na bugbog ang AFP sa social media. Nababasa niya.
ang mga sundalo ngayon, urong, duwag, walang bayan. Kaya siya nagsalita, kaya siya tumayo. Yun ang point niya. Anong akala niyo sa amin, hindi namin alam yung nangyayari? Yun yung conviction niya, kaya siya tumayo, kaya siya nagsalita doon. Pinapatunayan niya na ang AFP, yung mga miyembro ng AFP, hindi na, alam naman natin merong ano pero karamihan po, siya yung nagre-represent ng majority ng AFP. Alam ang nangyayari at hindi sila walang bayan. Kaya siya tumindig at kaya siya nagsasalita. Dagdagan ko yun, no? Tama yun, no? Tama yung sinabi ni Colonel Galang. Alam mo, I can predict it. Ako, i-predict ko na itong magiging judgment ng General Court Martial. Kasi alam ko ang puso ng mga sundalo. Nando doon ako. Alam ko kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Yan ang pakiramdam ngayon ng mga active na sundalo, whether senior yan, general, colonel, major, captain, down to lieutenant, or enlisted personnel. Ang pakiramdam niyan, talagang serbisyo sa bayan. Kaya yung nakikita natin na yung mga reaction nila ngayon, lalo na sa mga senior. Ano lang yan, yung sumusunod lang sa mga utos, pero deep within. Yes. I can say na 95% of our armed forces active. Yes. Ay damdamin ng Pilipino. Yes. Alam nila ang tama at mali. Hindi lang nila maisiwalat sa publiko. Kaya ito, based on that, yung feeling namin, ang feeling ng mga aktibo, yung members ng General Court Martial, I'm sure, kung parusahan man si baka i-reprimand lang yan, i-admonish. Dahil alam nila na tama yung kinilos ni Colonel Munggaw. Kaya Colonel Munggaw, kapit, carry on. I know, nung tinanong kita, tuloy ang laban. Yes sir, tuloy ang laban. Kasi ang pinaglalaban natin, yung pinaglalaban ng mga Pilipino, yung tamang pamamaraan, walang pagnanakaw, kundi serbisyo sa bayan. Sana ipalaganap niyo po lahat yan. And Colonel Munggaw, I'm sure, hindi yan madideclare as guilty. Kung meron mang paparusa dyan, simple admonition Yes. or reprimand. And he will retire peacefully. Sigurado ko yan. Maraming salamat. So, Dagdag, medyo- meron akong dagdag. Kasi ito, issue ngayon na dapat nating sagutin. Kaya ako nananawagan sa sambayan ng Pilipino na ang nangyayari ngayon, ang tanong kasi nitong isang kasama natin na ang tinatanong niya, ang mga retired, mga dating sundalo ay mayroon bang pakialam ang Armed Forces of the Philippines? Mayroon akong kadebate na isa kong magaling matalino na colonel. Debate yon. Sabi ko, debate lang ito, sir. Alam ko, saludo ako sa talino niya, pero bumagsak siya. Kasi nga, ang mindset niya is galit sa atin, yung sundalo na yon. Bandang huli, na-realize niya na paano maging under responsibility kami ng Armed Forces that covers the Article of War. We are always based on the Constitution. Yun ang lagi binanggit ni Sir kanina na lahat ng Article of War and other existing rules and regulations of the Armed Force is already connected to our Constitution 1987. Kaya nagsabi ako, sa edad ko 13 anyos, 1973 up to 2014, nasa Armed Forces ako. Sa edad ko sa murang kong edad na niyan ako. Kaya, ang tanong ngayon, sakop ba kami ng Armed Forces? Hindi. Hindi kami sakop ng Armed Forces unless the Congress will form na ang mga sundalo ibalik sa Armed Forces for the other mission. Pero habang hindi kami binibigyan ng order, ng military order, yung tinatawag return to military control, hindi kami sakop ng Armed Forces. You retired or other na-discharge ka, wala nang responsibility ang Armed Forces namin sa amin unless i-recall kami.
Paano kami i-recall? Through Congress. Di ba? Or yung mga nag-apply ng 2 years card. Yung mga meron kasi tinatawag ng 2 years card na pwede kang i-recall for training. You are now under the rules and regulations of the armed forces. Ano? Now, bakit nakikialam ang armed forces doon sa 18 brave soldier? Gawin na lang natin 18 brave soldier because this may army, may kwan. Kasi yun ang naging issue ngayon. Tulak-tulakan, 14 Marines, 16 Marines. Hindi, ganito. Yun doon natin focus ang ating issue ngayon. The issue main is yung malita-malita. Bakit tayo napunta doon sa mga numbers of brave soldiers? So, 18 brave soldiers plus 1 King Contessa, 19 brave soldiers. Walang pakialam ang armed forces. Pero bakit nakialam? Yun ang tanong ko doon. Bakit sila nakikialam? Kung ba sila doon? Positive ba sila doon o ano? Wala, nagtatanong lang ako mga kaibigan ha. Bakit sila nakikialam? Yung Marines, yung Corps of Marines, dinidisregard nila yung kapwa nila Marines. Anong klaseng sundalo yan na dinidirigas yung kasama mo because saan ba tayo talaga? Yun yung tanong ko lang. Na dapat kay armed forces, ako sa inyo armed forces, kabaro ko sana mag-silent na lang kayo para yung publiko hindi na maraming sasabihin against you. Sinira nyo ang armed forces eh. Kayo sinira, hindi kami. Kung nanahimik lang kayo because you are neutral, ay dapat manahimik lang kayo para walang masabi ang sambayan ng Pilipino. Yun lang hiling ko sa armed forces. Kung hindi kayo apektado, do not give comment. Thank you. Maraming salamat, Colonel Betran. Maraming salamat. So, salamat sa ating mga vloggers dito na nandito ngayon dahil nagkataon na dumating ang tropa galing ng court martial arraignment ni Colonel Odi Munda. Ulitin ko, ang ating UPA, ating parallel groups, lalo na kayong mga nandito, bukod sa pagiging bayani ng ating 18 Marines, itong latest, tinuturing rin ng United People's Initiative at ng ating mga allied at parallel groups na bayani kayong mga vloggers. Yes. Kasi kayo nagpapalabas ng katotohanan. Okay. Hindi sinusuppress ang katotohanan. So sana ay maging magkakasama tayo sa laban na ito, tumuto kayo at may pagkakataon na makausap niyo yung 18 Marines para